MBS to saan pa ba? Sige, Sige kapatid. po, magandang umaga po sa inyo lahat at magandang hapon naman po sa mga kapatid natin sa sa States po. Of course, ako po si Brother JP Mangahas. Kaya po nabanggit ni Brother Ador na na parang anak na po dahil yung nanay ko po kabatch niya no, yung mga so ayan po. Actually po ay ito pong a little bit about me po. Ako po ay kakagraduate ko lang po sa MBS. So baka po kayo nagtatanong, ako po ay nasa parang 37 na po ako. And actually yung ginawa ko po aral ay second course ko po ito. Yung first ko po kasi ay ako po yung nagtrabaho sa bangko for 7 years. At ang nangyari po doon ay talagang ano po yung call ng God ano po. Kasi parang nakikita ko po yung mga nagmi-ministry na po ako ng Sabado Linggo. And then one time sa bangko, parang malungkot po ako. Sabi ko, Lord, sana mapaglingkuran kita from Monday to Sunday. So, binigay ng Panginoon po na ito ngayon ako naglilingkod sa Kanya. May mga challenges po. Of course, sa bangko, mas malaki yung binibigay. Pero, of course, sa ating ministry, onti lang. Pero, alam niyo po, I'm living the best days of my life. Sa totoo lang po. Masaya po ako, naglilingkod ako sa Panginoon. At ito po yung kaya tinuloy-tuloy ko na po. Nag-aral na po ako sa MBS. At ngayon po nag-ano pa po ako ngayon nag-MBS Masteral pa po ako. So talagang tuloy-tuloy lang po para sa para po sa Panginoon. So ayun lang po at may mga plano po sa buhay pero nire-direct po ako ng Panginoon. Kaya siguro po ang pinaka-lesson ko po sa buhay para po sa ating lahat, pag kami mga failures po tayo sa buhay, ako po tinitignan ko po yung failure ko na God's redirection in my life. Kasi may mga balak po talaga akong gawin nun. Gusto ko po mag-abogado, gusto ko magtrabaho sa gobyerno, pero nag-fail lahat yun. Ang pinaka-purpose pala ng God ay dalhin ako dito sa ministeryo. So kung kayo po ay nakakaranas ng failure, redirection po ng Diyos yun na baka meron po siyang gustong mas magandang plano po sa atin. So yun lang naman po. A little bit about me po. Hanggang saan yung 26 mo? Hanggang katapusan? Ayun na lang po yung ating main 26, verse na po. 29. Sige. Opo. Brother Tony, saan na? Nasa work ako, buddy. Sa work. Nasa work? Okay. Pasensya na, Brad. Sinong pwedeng natin? Ng iba, pwede basahin ko ilang verse ng Panginoon na nagsasabi kay Felipe, pumunta ka agad sa timog at sundan mo ang daan na mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Ang daang iyon ay bihira na lang dadaanan. Kaya nga umalis si Felipe at doon nakita niya ang taong taga-Ethiopia. Pauwi na ito galing sa Jerusalem kung saan sila'y sumamba sa Diyos. Mataas ang kanyang tungkulin dahil siya ang pinagkakatiwalaan ng kayamanan ng Kandase. Ang Kandase ay reyna ng Ethiopia. At nakasakay siya sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ng propeta Isaias. Nabi ng banal na espiritu kay Felipe, puntahan mo at makasibay ka sa kanyang karwahe. Okay. Kapatid. Yan, thank you po, thank you po. So, ayan po. So, muli po ay magandang umaga sa inyo at nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang mensahe po na ito patungkol po sa, papansin natin may dalawang Bible characters po tayo na mapapansin dito. Number 1 ay si Felipe. So, tignan muna po natin yung character ni Felipe. So, ayan po, makikita natin may inutos anghel ng Panginoon sa kanya. At meron pong isang certain na tao na kanyang titignan. Ayan po ay yung eunuko. Or we will learn about him later. Pero focus po tayo kay Felipe. Sino po ba mga kapatid si Felipe? Kung maalala natin, babalikan po natin yung ating aklat ng mga gawa, chapter 6, verse 5. Siya po yung isa sa pinangalanan na isa sa mga diakono or diakonos. So familiar po tayo dyan. At yan po ay lingkod po, yung mga paglilingkuran po natin sa church. So may mga diakono din po tayo sa church. At mapansin natin, isa po doon si tinatawag nga po si Felipe. So makikita po natin yan. Pero makikita natin from being a deacon, ang pinaka mapansin natin ay si Felipe po ay kumbaga po naging siya we can see here in this particular verses na naging parang evangelist po siya in nature So ayan po yung
mapapansin nating parang kumbaga improvement kay Felipe, ano po, from being a deacon, Philip became an evangelist of the gospel of Christ. Ayan po, no. So ang pinaka actually po mga kapatid, may matututunan na pinaka tinitignan natin. Ito po dati, no, and hopefully alam ko nagbago na to, na ang pangangaral or yung pagbabahagi po ng ebanghelyo ay nakaano po, no, minister centric. Kumbaga po parang ang ginagawa ng ibang churches, kumbaga parang ay si pastor na ang bahala diyan, yung tagapangaral na ang mangaral. Kaya nga tagapangaral, kaya nga namin siya kumbaga ay kinuha para ang kanyang trabaho, ano po. Pero makikita natin dito, it's one example na isa pong diakono, isa pong leader ng church ay nakakapag ano po, no, nakakapag-ebanghelyo. So makikita po natin it's a joint effort ng bawat isa na tayo po dapat ay makapagbahagi po ng salita ng Diyos. And challenge po ito kung kayo po ay leader ng church, diakono, church elder, leaders po ng ating Panginoon. Ano pong sabi po rito, unang Timoteo chapter 3 verse 2. So lalayo lang tayo ng onte. Sabi rito ng ating Panginoon. Ano pong sabi po rito, unang Timoteo chapter 3 verse 2. So lalayo lang tayo ng onte. Sabi rito, may binanggit po doon, quality ng overseer or yung elder na able to teach. So yan po yung pinaka magandang makita natin. Ano po? So magandang malaman natin mga kapatid, we need to strive to become good teachers of the word. Ano po? So yan po yung mahalaga. Pangalawa naman po mga kapatid, makikita natin yung example naman po yung pangalawang Bible character po, yung eunuch o yung eunuko. Papansin natin dito, yung eunuko po ay unang-una, kung mapapansin natin po yung eunuko po ay siya po ay pumunta po sa pumunta po mula Jerusalem papuntang Gaza. So nakapag po siya. Kumbaga nakapagsamba siya dun sa sa Jewish court, po. So makikita natin ito pong Ethiopia, or yung pag nakita nating word na Ethiopia, it's a black person or a black man, according to many commentaries, po. Pangalawa naman po, siya po ay eunuko. Ano po ba yung eunuko? Ang eunuko po, para po sa mas mababaw po na ibig sabihin, yan po ay yung isang tao na hindi na kayang magkaanak, So lalaki po yan, lalaki po itong eunuko na to, at wala na siyang kakayahang magkaanak. And mostly kumbaga po para sa mas mababaw na, tinanggalan na po siya ng kakayahan para magkaroon ng anak, or sexual sa bagay na yan, sa iba pong history, ang eunuko ginagawa nga po siyang ng mga hari as a parang keeper of the harem, or any things na kaya mapapansin natin dito, ito pong eunuko na to ay ingat yaman ng reyna ng Candace. Ayan po yung mapapansin natin sa kanya, accordingly po, kung mababasa din natin sa Mateo chapter 19 verse 12, so may mga eunuko po. Mateo chapter 19 verse 12, so may mga eunuko po. Tatlong uri po ang eunuko ng binanggit ng banal na kasulatan. Number 1, sabi po rito sa NIV version ko po sa Matthew 19:12, there are eunuchs who are born that way. Pangalawa naman po, there are eunuchs who are made eunuchs by others, and there are eunuchs who chose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. So tatlong klase po. Natural na eunuch, ito po yung mga kalalakihan na baog talaga, hindi nila kayang magkaanak. Pangalawa naman, yung mga eunuko po na ginawang eunuko ng iba. So we do believe na ito pong eunuko dito sa verse na ito, dun po sa category number 2. Sila po ay ginawang eunuko ng ibang tao. So tinanggalan po talaga sila of course parang kinapon, if I'm not mistaken, yan po yung talagang ginawa sa kanya, para po siya ay makapaglingkod. Brother JP, ba't ginagawa yun? Of course, ang pinaka iniingatan ng mga master nila o yung mga kanilang amo ay yung kumbaga para hindi po sila magkaroon ng sexual relationship doon po sa kanilang of course sa reyna or something like that, or sa mga prinsesa. Kaya ginagawa nila para makaiwas, yun na po yung ginagawa nila, yung tinatawag na sa ginagawa silang mga eunuchs, or yun po yung makikita natin mga kapatid, Yung pangatlo naman na klase chose to live like that, So meron silang kakayahang magkaanak, pero may mga tao talaga, mga kalalakihan na pinili nilang maging single, or yung single blessedness. Gaya po ni Apostol Pablo na talagang
of course, pinokus niya yung kanyang sarili sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, yun po yung makikita natin. Ano pong mapansin natin dito sa verses na to? Next naman po natin, yung eunuch po, nag-travel siya. Jewish proselyte, nag-travel po sa, makikita natin from Jerusalem, papunta po dun sa kanyang lugar. So, makikita natin, nag-research po ako ng onte. Alam niyo po, kung tatanungin ko po kayo, magtatanong lang po muna ako, so siguro po pwede kayong mag-raise ng hand, ano po yung pinakamalayong biyahe na biniyahin nyo na po? Ayan, sino po rito mga nakapuntang Jensan? Gaano po kalayo yung biyahe? Or gaano po kalayo yung kasi nag-eroplano po kayo, no? Ayan, sige nga po, pwede po kayong mag-share, ha? Sige po, anyone po, gaano po kalayo yung pinakamalayong biyahe pong inano nyo at ilang oras po kayo bumiyahe? Sa amin, Brother, sige po. 2 araw at sa isang gabi, mga 3,000 kilometers. Nag-single motor lang kami. Uy, saan pong lugar yun? Brother Venerada. Saan po? From Tacloban to Jinsan. Ay, Tacloban to Jensan, So, grabe po yung, So, halos 2 days and 1 night. Oh, grabe po yung biyahe na nakita po natin, So, yun po yung mga sakripisyo na gagawin natin, Meron pa po gusto mag-share? Sige po. Yan sa mga nasa labas ng Yan, sister, gaano po kalayo? By airplane, 1 hour and 35 minutes. So from saan po kayo? Jensen, tinatamad tayo. Pag masyado maulan, tinatamad tayo. Ayun, Pero alam niyo po, pwede nating kunan ng inspirasyon yung eunuch ko. Layo nung kanyang nilakbay, mga kapatid. Magpuri lang sa Diyos. Tapos, uwi na naman siya. Magpupuri na. Alam niyo po, it's an inspiration to us na sana all maging katulad po nung eunuch ko na napakasipag po na manambahan. Right now, of course, during the pandemic, we have online. Tulad po ng ginagawa natin ngayon, napakaganda po ng teknolohiya. Nagkakaroon po tayo ng ganitong meeting. Ganito pong uri po ng pag-share po ng Word of God. Pananambahan din po, nakakapag-online. Pero ang aking prayer, kung yung church po natin malapit lang sa atin, kung yung iglesia po natin malapit lang, sana po ay kung wala naman po tayong dahilan, wala naman tayong matinding karamdaman, sana po makapunta tayo face to face. Maging inspirasyon po natin yung eunuch po. Ayan, pangalawa po. Ano po makikita nating pangalawa? Pangalawa po, nakaupo siya sa karwahe. Ano pong binabasa niya? Tangan-tangan niya po yung aklat ni Isaiah. Ayan po, yun yung pangalawang makikita natin. Pangalawa po makikita natin, tangan-tangan niya yung aklat ni Isaiah. Of course, nung unang panahon po, mapansin natin, yung kopya po ng Bible ay onti lang. At nung unang panahon po, hindi yung Bible na hawak-hawak natin ngayon. Puro scroll po yun, Isang scroll na malaki yun. Kay Isaiah isa, meron na naman siyang kukuning isang scroll, malaki. So makikita natin, yung pagkopya po kasi noon, wala ring Xerox noon, walang photocopy. So kung mapansin po natin, ito pong eunuch ko na to ay mayaman. Kasi naka-purchase siya noon, Pero ano pong lesson na makikita natin, ang sabi po natin, of course ngayon, napakadali na po nating manguha ng Bible, magkaroon. Pero yung eunuch ko po ay dala-dala niya. Ano po yung second lesson? Hindi lang po siya masipag umattend ng church. Masipag din siyang magdala ng Bible sa tuwing siya po ay nananambahan. Ayun po yung gusto ko sabihin. Ngayon po, ang pinakatanong sa atin, sino po sa inyo ang mga kapatid natin na pupunta ng church, may dalang Bible? Ayan, maganda po yun. Yun yung pangalawang message po na makikita natin dito. Kasi po, ang ginagawa ko po sa church, sa Santa Rita, bago po kami magkaroon po ng Bibles, nagkaroon ng message, ginagawa ko po, pinapatayo ko po sila. Tapos sinasabi ko, pakitaas po yung Bible natin at sabihin natin itong bagay na to, this is truth, this is life, this is God's word. Ayun po, natataas po. Alam niyo po, malungkot ako minsan. Kasi may mga tao po, hindi sila nakataas yung walang Bible na dala. So, alam niyo po yun. Medyo nakakalungkot yun. Kaya po, ang pinaka-encouragement sa atin, sipagan natin umattend ng church at sipagan din po natin na magdala ng Bible. Pagkukulang pa po, parang, nakwento ko nga po, Wednesday, kasi naglilingkod po ako sa church, Saturday, Sunday. Nag-ano po talaga kami house to house, nagpe-preach na rin po ako. I think once a week po sa parang namimiss ko po yun. Sabi ko sa God, gusto ko talaga buong week po sana. So doon po nagsimula.